Kailangan gawin ng tao. Una, mag-repent ka. Be converted to Jesus Christ. And then yung Holy Spirit ibibigay sa iyo. Anong gagawin ng Holy Spirit? Una, pupunuin niya yung puso mo ng pag-ibig ng Diyos. To love Jesus more and more, not yourself, not money, but Jesus Christ. So mapapansin mo na kahit gaano kalaki yung mga pagpapala ng Diyos, ang focus mo palagi is not the things of the world. So yung mga tao din naman, pareho lang yan, mahirap. Sabi ng both poor and rich, God is the only maker. Ano ang gagawin ng Holy Spirit? Ilalagay niya ang salita ng Diyos sa puso at itatanim ito sa utak. So kung ito ay nangyayari sa iyo, sigurado kang anak ka ng Diyos. But if not, if you don't have the love and the cravings for the Word of God, hindi anak ng Diyos. Dahil Holy Spirit ang naglalagay nito. In the book of Hebrews, chapter 8, for this is the covenant that I will make with the house of Israel after those days, saith the Lord. I will put my laws in their mind. Ilalagay ko ang aking mga salita sa kanilang mga utak. Ikaw mismo alam mo kung anak ka ng Diyos. If you have that hunger and thirst for God and His Word, yan ay gawa ng Holy Spirit. So matitiyak mo na anak ka talaga ng Diyos. Kaya kaninang umaga sinabi ko, huwag mong dayain sarili mo kasi ikaw kawawa yan. Sa ibang translations, Living Translation. But this is the new covenant that I will make with the people of Israel. On that day, says the Lord, I will put my laws in their minds, and I will write them on their hearts. Pag ito'y nangyari sa iyo, ang sagot ng Diyos, I will be their God, and they shall be my people. Kailan? When the Holy Spirit puts the Word in your mind, write the Word in your mind, and that will be engraved in your heart. Doon ka lang maging anak ng Diyos. Kung wala ito, makinig kayo mabuti, huwag mong dadayain sarili mo. You have only one soul. At wala nang kapalit yan. Don't miss the salvation that God is offering. The result of salvation is the indwelling of the Holy Spirit. Yan ang resulta ng kaligtasan ng tao. Nananahan ang Holy Spirit. Bakit? Kasi lahat ng ginawa ng Diyos sa pamagitan ng katawan ng Panginoong Jesucristo at saka yung dugo niya, ang Holy Spirit ang gagawa nito. So, kausapin mo kung nasa iyo ang Holy Spirit. Of course, lahat ng transaction mo is always in the name of Jesus. But talk to the Holy Spirit. Hallelujah. Truth and beauty and happiness, all in the name of Jesus. Earth and heaven, peace and rest, all in the name of Jesus. Joy and gladness, forgive.
ng bukas na pagkakaunawa. That God may pour out upon you the Spirit of revelation and to open the eyes of your understanding. Nung si Jesus Christ ay umakyat sa langit, ang lahat na nag-ooperate para tuparin ang lahat ng ginawa ng Diyos through the body and the blood is no other than the Holy Spirit. Banal na Espiritu ang gumagawa nito. Ngunit lahat ng iyong transaction sa Holy Spirit should be done in the name of Jesus. Bawat isa kailangan malaman mo sino ka, do you have the Holy Ghost? And if you have the Holy Spirit, talk to Him, nagsasalita yan. Because He is God, the substitute of Jesus Christ. Nagsasalita. The Holy Spirit will always bring you doon sa level na lagi kang nauuhaw sa Diyos at sa Kanyang salita. Psalms chapter 63, reading from verse 1, O God, Thou art my God. Early will I seek Thee. My soul thirsted for Thee. My flesh longing for Thee in a dry and thirsty land where no water is, to see Thy power and Thy glory. For in Thee I see Thee in the sanctuary. Saan mo makakausap ang Diyos? In the presence of the Holy Ghost. Hindi mo siya pwedeng makausap na yung gusto mo lang na salita ang lumalabas sa bibig mo. Do you have that thirst? O God, Thou art my God. Early will I seek Thee. My soul thirsted for Thee. My flesh longing for Thee in a dry and thirsty land where no water is, to see Thy power and Thy glory. And so I see Thee in the sanctuary. Nasa iyo ang Holy Spirit. The Holy Spirit will fill your heart with the love of God to crave for the Word of God. Hallelujah. And happiness all in the name of Jesus. Para makilala mo si Jesus, only the Holy Spirit can reveal to you. Earth and heaven, peace and mercy, all in the name of Jesus. Joy and gladness, forgiveness too, life everlasting are free. So, in the name of Jesus,
Hindi pera ang kailangan mo, kundi yung may-ari ng lahat. Jesus is the owner of everything. Sinong magpapatupad? The Holy Spirit. Do you have the Holy Spirit? Jesus is the healer, but the one who will perform that healing is the Holy Spirit. Jesus is the prosperity, but the one who will perform and release that prosperity is the Holy Spirit, not yourself. The Holy Spirit. Jesus is the wisdom and the power of God. But the one who released that wisdom and power is the Holy Spirit. Jesus is God sitting at His throne. Pinadala ang Holy Spirit to operate in the lives of those He redeemed. Siya ang gumagawa. Jesus Christ is finished. Tapos na siya. Tapos na ang kanyang katawan. When He comes, He will come as the King of Kings and Lord of Lords, God and Judge. Hindi niya siya darating to heal no more. Hindi siya darating to save. He will come as Judge, King of Kings, and God. Ang Holy Spirit ang siyang gumagawa sa panahon ngayon. When Jesus Christ ascended to heaven, the Holy Spirit is the one in charge of everything. Siya. Jesus is the Savior. The Holy Spirit is the one implementing the salvation. Siya ang nagpapatupad. Anong sinasabi ni Jesus? Walang makakalapit kay Jesus without the Holy Spirit. Wala. Kapag hindi Holy Spirit ang maglapit sa iyo kay Jesus, wala kang salvation. Ilan kaya sa iyo dito? Alam mo kung ano may pangangailangan sa iyo? Your soul. Your soul. Bakit ang tao walang satisfaction sa mundo? Ang daming mga tao, kumita ng kunti. Kung saan sila nagpupunta kala ng kala, but still, no satisfaction. Why? Wala ang Diyos. The Holy Spirit is not in them. Tanong, have you received the Holy Spirit? Natanggap mo ba ang Banal na Espiritu? Mula nung ikaw'y nagsabing nananampalataya na, ulitin ko. Ang taong pinananahanan ng Holy Spirit ay hindi ka attended sa congregation na ito. No. Kung ikaw ay attender lang, now is your time to repent. In the kingdom of God, walang attender. Lahat a true believer of Jesus Christ and a disciple of Jesus. Hindi ka dinala ng Diyos dito para maging relihiyoso ka. Dinala ka dito ng Diyos muna sa lahat. Maranasan mo ang kagandahang loob ng Diyos na siyang magbibigay sa iyo ng inspirasyon para magbago. Hindi ka dinila dito ng Diyos para maging relihiyoso, magbalik ka ng relihiyon. Dinala ka dito ng Diyos dahil gusto ng Diyos na ilipat ka niya from the kingdom of Satan to the kingdom of Jesus Christ. Hindi ka dinala dito ng Diyos para
Bigyan ka niya ng pagkakataon para magpalipas ng sandali at oras. Okay. Dinala ka dahil ito ng Diyos para makita mo ang sarili mo kung sino ka. Anak ka ba talaga ng Diyos? Are you sure of your salvation? Huwag kang maging attender. No. Ang tanong dito ngayon, mula nung ikaw naririto, have you received the Holy Spirit? Natanggap mo ba ang Banal na Espiritu? Bakit mahalaga ang Banal na Espiritu na siyang nanangan sa puso ng tao? Mula nang umakyat si Jesus Christ sa langit, hindi na siya tao na natural. Siya ay Diyos. At dahil siya ang Diyos, ipinadala ang Banal na Espiritu bilang substitute niya na siyang titira sa puso ng tao matapos na ang tao nito ay mag-repent, magbago. Bakit kailan mag-repent ang tao? Dahil lahat ng tao pag-aari ni Satan. Bakit pag-aari ni Satan lahat ng tao? Kasi ang tao hindi makasunod sa Diyos yan dahil ang nakatira sa kanya, ano ang mayroon, ano ang inilagay ni Satan? Pinatakan ni Satan ang lahat ng tao ng evil spirit. At dahil pinatakan ng evil spirit, kailan nagsimula? From the womb. Sa tiyan pa ng kanyang nanay, tinatakan na siya. Ni Satanas ng evil spirit para siya ay pag-aari ni Satan. So ano ang resulta ng tao nito? Ang resulta ng buhay ng tao nito, kahit ano bang gawin niyang pagsisikap, kabutihang lahat-lahat, mananatili siya na suwail sa Diyos. Dahil ang nakatira sa kanya ay hindi Holy Spirit. Ephesians chapter 2 verses 1 and 2. Once you are dead, kausap ni Pablo ang mga tunay na anak ng Diyos sa Efeso. At gayon din ang Diyos ay nagsasalita siya sa mga taong naririto sa Hope Church. Kung ikaw ay anak ka ng Diyos, now the Holy Spirit is telling you, once you were dead, because of your disobedience. Bakit patay ang kaluluwa mo? Because of your disobedience. Nandito ka every Sunday marami, or every Wednesday. Pero ang katawan mo is keep on disobeying God. Why? Kasi ang nasa loob ng puso is the evil spirit na nilagay ni Satan. Once you are dead because of your disobedience and your many sins, yung sinasabi niya na many sins, hindi yung kagad-agad crime. Physical crime daw. Your selfishness, your greediness, your stubbornness, lahat na niya. Ibig sabihin, katawan ng tao is useless. Walang silbi. So you're committing sins every day because you are deceived that your body now is being used by the evil spirit dwelling in the heart. Yun ang gumagamit to disobey God. Verse 2. You used to live in sin. Nabubuhay ka, sabi niya gano'n, with the nature of sin. Just like the rest of the world. How? Obeying the devil. Hindi niya sinasabi dito pumapatay o ano pa man. Obeying the devil. The commander of the powers in the unseen world. He is the Spirit at work. Siya yung Espiritu na gumagawa at kumikilos sa puso ng bawat isa who refuse to obey God. So alam mo sa sarili mo, the evil spirit that works in the hearts of those who refuse to obey God. Maaaring marami kang dahilan, human reason. Gusto ko malaman niyo, ang Diyos hindi tumatanggap ng dahilan ng tao. God is God. God has His own standard.
Kaya mahalaga yung repentance. At Diyos ang nakakaalam kung totoo kang nagbago. Then, agad-agad yan. Once ang tao ay nag-repent as a result of the mercy of God, mabilis, pakikialam kaagad ang Diyos. Jesus Christ will immediately cast out those evil spirits sa puso ng tao. Hindi kayo mabuti. Walang pinag-uusapan dito na masama na bisyo, no. The disobedience of that person is more than enough to show na hindi siya anak ng Diyos. So the moment na nag-repent o nagbago, kasi ang tanging hinihingi ng Panginoon, repent and be converted to Jesus Christ. Bakit kailangan ma-convert ka kay Jesus? Dahil may nagmamay-ari sa iyo dati. Sino? Satan. Paano malaman na si Satan may-ari sa iyo? Tinatakan ka ng evil spirit. Paano malalaman? Sinusunod mo yung instinct mo. Jude, really from verse 9. Kung ano ang pumasok sa isip, kung ano ang gusto mo, sinusunod mo. Doon mo malalaman that evil spirit is dwelling in that heart. The moment na mag-repent ng tao, converted kay Jesus, natural decision mo yan according to the mercy of God. Pag ikaw humingi ka ng awa sa Diyos at nakita ng Diyos na totoo yung paghingi mo, yung paglapit mo sa Kanya, ibubuhos niyang awa sa iyo. Ililigtas ka at ilalagay ang Holy Spirit sa iyo. Dahil hindi papayag ang Panginoong Hesus. Matapos siyang palayasin ng evil spirit sa puso ng tao, ay walang ilalagay. Dahil ikaw ay pag-aari na ngayon ni Jesus. So kung ikaw pag-aari ka ni Jesus, anong ilalagay niya? Holy Spirit. Holy Spirit ang ilalagay sa iyo. So kapag inilagay ang Holy Spirit sa iyo nung sinasabi niya, if anyone be in Christ, he's a new creation. Bagong likha, bagong likha from the soul and the spirit. So ano makikita mo? This person, dati-rati, sabi niya, mahal niya ang sarili lang niya, mahal niya ang mundo, mahal niya ang mga bagay sa mundo ito, na kaanuman kalaki ang mga pagpapala at tagumpay na dumarating sa kanya, the more the Holy Spirit will fill the heart of that person with a hunger and thirst for God and His Word. Diyan mo malalaman. Paano malalaman ng tao walang Holy Spirit, evil spirit? Kasi pag dumating yung panahon na matagumpay na siya, nagsisimula na dumating na yung mga pera na yan, laging material, kotse, ganito, bahay, kagagagad. Hindi Diyos. Hindi Diyos. Marami akong mga nakilalang ganyang tao. Nagtapos sa buhay nila sa pagkawasak at kapahamakan. Sabi ko, nasaan yung mga bilyon-bilyon nila? Walang nagawa. Your wealth cannot buy your salvation. Anumang tinataglay mo ngayon, hindi kayang bilhin ang kaligtasan. Maging ang pagsisikap mo sa iyong sarili, hindi ka pwedeng iligtas. When Jesus Christ released the mercy, palalayasin niya yung evil spirit. Ilalagay ang Holy Spirit. Ano mangyayari sa tao? Bagong likha ka na. Dahil ikaw ay iniligtas, makinig kayo mabuti. Hindi na yung purpose mo, but the purpose of the one who saved you. Yung layunin ngayon ng Diyos na nagligtas sa iyo. Sino ang gagawa nito? Holy Spirit. Holy Spirit ang gagawa. Maging sa worship po ako. Oo. The Holy Spirit is the one operating and implementing.
The demons of deceptions. Kumakalat sa buong mundo. Deceiving people. Gagawin ka niyang komportable, sasabihin sa iyo na okay ka na, umatid ka lang. Hindi yan totoo. In the kingdom of God, walang attender yan. Lahat ng mga tao in the kingdom of God are all empowered by the Holy Ghost. Lahat ng mga tao iniligtas ng Diyos, redeemed by the blood of Jesus Christ, saved by the mercy and the grace of God. Pagpasok ng Holy Spirit sa kanila, lahat sila mula sa bata hanggang sa mga matatanda, they were empowered by God. Huwag kang magalak sa kayamanan ng mundo ito. Magalak ka kung ang pangalan mo'y nakasulat sa aklat ng buhay. Again, my question, have you received the Holy Spirit since you believe? Nasa iyo ba ang Banal na Espiritu? Kapag ibinigay ng Panginoon Jesucristo ang Banal na Espiritu sa iyo, makinig kayo mabuti, the purpose of giving you the Holy Spirit is to empower you to be a witness for Jesus Christ. Sa bahay man, sa school, sa trabaho, sa negosyo. Oh my God. Hindi kayo niligtas ng Diyos na limda. Hindi kayo niligtas ng Diyos na mangmang. Hindi kayo niligtas ng Diyos na walang silbing inutil ka. When God saved you because of the death and the blood of Jesus Christ, He Himself, when He ascended to heaven, He sent the Holy Ghost. Sino ang Holy Spirit? Diyos. He's the substitute of Jesus. Is He living inside of your heart? Nakatira ba ang Banal na Espiritu sa iyong puso? Kapag walang Banal na Espiritu sa iyo, you are going to suffer your eternal damnation in the lake of fire. The body and the blood of Jesus Christ was used as a payment for your redemption. But the one who implements that salvation is the Holy Ghost. Nasa iyo ba ang Banal na Espiritu? Huwag kang maging attender. Gaano ka nakatagal dito? Bakit ganyan pa rin ang buhay mo? Humble yourself. Turn to Jesus Christ. Run to the feet of Jesus. While the mercy and the grace of God is still abundant before the hour by God Himself. Huwag kang maging religious. Ano man ang mayroon sa iyo in that twinkling of an eye, mawawala lahat yan. That includes your body. Kung ako'y nabubuhay ngayon, after God saved me, nagkakamali, nagkakasala, marahil ang aking katawan. But the one who dwells inside of my heart is the Holy Ghost that is transforming me from glory to glory. Is the same Spirit that now empowers my life to be a witness for Jesus Christ. Not because of my weakness, not because of the sin, but because of the mercy and the grace of God, and because of the submission under the Lordship of Jesus Christ, and because of the Holy Ghost that is working in and out of my life. Do you have the Holy Spirit? Ang Holy Spirit walang maraming kwento. No explanation. The Holy Spirit is the manifestation of the power, the wisdom, and the glory of God with signs, wonders, and miracles. Gaano ka na ba katagal dito? You are being deceived by Satan.
tanggapin mo ang realidad na buhay mo. Come to Jesus. Repent. Ask for His mercy. Alam ba kung anong kalagayan ng buhay mo? When the Holy Spirit will come, you will have the power para maging saksi ni Jesus sa lahat ng bahagi ng buhay. And that the testimony of Jesus Christ, maririnig sa buhay mo, this is what God has done for me. Ito ang ginawa ng Diyos sa akin. I'm sorry, but those who refuse to surrender under the Lordship of Jesus Christ, mapapahamak ka for eternity in the lake of fire. Kung yung asawa mo ay ayaw sumunod sa Diyos, hayaan mo. Let your light so shine before me. Baka sakali na kapag ikaw ay totoo ligtas, baka maawa ang Diyos sa iyong asawa. Huwag mong susundan siya. Huwag mo siyang kukonsintihin. Kung totoong mahal mo yung asawa mo, bring him to Jesus. Dismantle that life. Dismantle. By the Holy Spirit. Ilan sa inyo dito ang may Holy Spirit? You shall receive power. Anong klaseng power? To be a witness for Jesus Christ. Luke chapter 4 verse 18. The Spirit of the Lord is upon me. Ito ang buhay ng taong may Holy Spirit. Estudyante ka, employee ka, saan ka man, negosyo ka man. This is a life with the Holy Spirit. The Spirit of the Lord is upon me. Because God anointed me to preach the gospel to the poor. Meaning to implement, hindi nagsasalita lang, to implement the gospel. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives, upang ang mga tao na alipin ni Satanas, palayain mo sila. Huwag salita, palayain mo sila. Huwag lang nagsasalita ka lang. Deliverance and recovering of sight to the blind. Maraming mga tao, bulag sila. Binulag sila ni Satan. Ginamit ang sanglibutan ito, ginamit ang material na bagay to set at liberty that them that are bruised. Next verse. To preach the acceptable year of the Lord, or sa ibang translation, to declare the favor of God. Ngayong umaga, ilang sa inyo dito, are you craving for God? Nananabig ba kayo sa Diyos? May mga panahon sa buhay ninyo, marahil ilan sa inyo, totoo ba ang Diyos na sa akin? May mga katanungan sa buhay ninyo. Kung anak ako na Diyos, bakit ganito ang buhay? Baka mali ka siguro. Yung iba naman, anak ako na Diyos dahil marami na akong pera, mali ka rin. Habang ang buhay mo, hindi nagagawa ng Diyos yung purpose niya. No, you are wrong. You are wrong. Kapag pinagpala ka ng Diyos, ang purpose niya not to enrich yourself, but to glorify God. Question. Gusto niyo ba na mapuspos kayo ng Diyos? Ha? Okay. Bawat isa sa inyo, yung totoo, naghangad kayo ng awa ng Diyos. Na hindi ka na gumagawa ng reason mo bilang tao. Sasabihin mo, oh God, I was blind. I was stubborn, stupid. Have mercy on me. Have mercy on me.
Sinasabi ko na lingkod ako ng Diyos, ba't walang nakita, Panginoon? Walang result. Sinasabi ko na ako'y pastor, Panginoon, pero wala naman akong nahahasa ng mga banal. Lord, forgive me for deceiving myself. Patawarin mo ako sapagkat dinataya ko ang aking sarili. Sinasabi ko, Panginoon, matagal na akong anak ng Diyos. Pero hindi makita at mapatunayan ang resulta nito. Forgive me, Lord. Oo, umaatin ako palagi sa home church. Pero, anak ba ako ng Diyos? The key is God's mercy. So that the Holy Spirit will bring you to the point of realization to repent and be converted to Jesus Christ. And Jesus Christ will give you the Holy Spirit. Ulitin ko, huwag kang mabubuhay na yung sarili mo lang dumadalo ka lang dito without the Holy Spirit doing the purposes of God in your body. Oo, masaya ka sa iyong pamilya. But with God, no. Maraming mga ganyan. Magkakaibigan, may mga banding-banding. But there's no God. Pamilya madalas magbanding sila. But nagkakaroon lang sila ng ugnayan because of that bloodline relationship, preserving that human demonic relationship. But without God, alam nyo, anong sinasabi ng Panginoon? The Spirit of the Lord is in me to rebuke Jacob's sin. Kung sa isang pamilya, nasa iyo ang Holy Spirit, huwag mong titingnan yung kapatid mo, magulang mo, anak mo, as a natural person. Tingnan mo siya kung ano ang mayroon sa kanya. Nakikita mo ba yan? Makikita mo lamang ito kapag nasa iyo ang Holy Spirit. Kapag hindi mo nakita yan, meaning you don't have the Holy Spirit. And the moment na nasa iyo ang Holy Spirit, alam mo, madalas mabighati ang Holy Spirit, hindi mo kayang pigilin yan. Kapag nakikita mo ang iyong asawa, ang iyong anak, ang iyong mga magulang, living a life that is disobedient to God, hindi mo siya sasang-ayunan niya. Never. Lagi mo sabihin kahit hindi na tayo magsama-sama, ang mahalaga, makasama mo ang Diyos. Makasama mo ang Diyos. Dahil anong silbi nito, magbanding na tayo, magkakaibigan tayo, magkainan, mag-coffee-coffee. Isang pamilya marahil, regular na mayroon kayong banding, linggo-linggo, buwan-buwan. Anong silbi nito sa Diyos? Mayroon ba? Hindi ba lalong nadataya ang bawat membro ng pamilya, ng kaibigan? Sapagkat mali, walang Holy Spirit, hindi gano'n ang Holy Spirit. Sasabihin niyo marahil, masama ba yun? Wala akong sinasabing masama. Ang sinasabi ko, gawang tao yan at hindi gawa ng Diyos. Bakit hindi mo kayang gawin? Dahil walang Holy Spirit. Sapagkat kung nasa iyo sana ang Holy Spirit, ano sinasabi? Dadalhin mo siya sa katwiran ng Diyos. Dadalhin mo siya. Patutunan niyo sana yung ganyan. Bakit tayo magkakaroon ng pagsasama-sama? Bakit tayo magkakaroon ng banding mga pastors? Because iron sharpens iron. Ayaw kong mag-usap tayo tungkol sa buhay-buhay ninyo sa natural. Walang kwenta. Hindi ako interesado sa ganyan. Mag-usap tayo sa Diyos dahil ang kailangan ng bawat isa ng Diyos.